face mask, face shield, social distancing, vaccine. Kailangan ba talaga ito? In the book of Genesis chapter 2, sabi niya in verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. He breathed into his nostrils the breath of life. Angin, hininga, spirito. Inilaan ng Diyos doon sa flesh coming from alikabok and became a living being. Now, ang buhay ho, the natural man, nakasalalay ang buhay niyan doon sa hininga. Ije angin nga sultupen na, ije angin nga umunag kinya na. Now, no day takot mahinderan, malapdan, talagang agtenag iti ipupusay. Kahit filter lang, uray mask laeng dayta. O agmas ti tao, kung kinakailang, halimbawa, spray ka, ada ti poison, agas nga usarem, ada iti biglang madmadi nga angin nga linmabas di sangwanam, ay ketaan nga madi nga agmask for few minute, hours siguro, no, kasapulan, ngam no di aldaw, maaldawanen, whole day, 8 hours di trabaho, pagkatapos agawid ka, i-advise da pa laeng agmas ka, anya ti ipikto na ti salon at tayo. No ti Scriptura, the final authority, kat ibagbaga na nga, iti mangted ti biyag, of course, ni Apo Diyos, ada ti impuyot na, angin nga ingkabil na, nga 24 hours sulsultupen dayta iti tao tapno na salon at the respiratory system tayo. Iti everyday nga panag-angas tayo. Now, numalapdan dayta by putting something ita ngiwat nga orepay ko na lang nga tapno ma-filterhan mo nga malangap hanga makaalis iti virus, it will not solve the problem. Dito ho naman sa Psalms or awit, Salmo chapter 104 verse 29, it says, kapag ikay lumalayo, labis silang nangangamba. Kapag ikay lumalayo, kapag may distancing, nangangamba ang marami. Nakakapangamba nga naman kapag may distance. Natatakot mga matay kung kitliin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Kunanad ta, pagka nakitli, diya ngay nalapdan, nahinderan, diya angin, napugsat diya angin, mafilter diya angin, no diya mapugsat nga angin, mabalin nga, matay diya tao. Now, nuhaan ngay ba't nga total nga mapugsat, tama filter nga kasla iti mask, isumot laeng adda itihaan nga napintas nga effect na in the long run. Inya gamin ni Apo Diyos dinisign na ti agong ti tao, dinisign na ti respiratory system tayo nga ag-inhale, ag-exhale ti fresh air. Haan nga DJ sariling angin mo, sariling buga iti ang kasulsultupen, ay no diya to pay irwar tayo ijay babakat poison diya no lang hapon tayo kat no diya ti agsubli-subli ay kathaan nga napintas ijay salon at tayo. Doon ho sa Ezekiel chapter 37, mayroon ho doong senaryo na itong si Prophet Ezekiel is nagkaroon siya ng encounter, nakakita siya ng God allowed him to see and literally nakita niya yung bunton ngay iti adu nga kalansay. Kat kuna na iti verse 4, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh.
to the kalansay, to the skeletons. In order ni Apo Diyos kini Ezekiel. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Haan nga hininga dahil tanong awan ti angin. Ano ho? And so, the breath of life. Anya tinangyari, lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ko ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Hininga. Now, numalapdan day tanga pa nag-anges nga in-design ni Apo Diyos. Iti may sa nga tao nga uray bangkay kat mabalin nga mabiyag kalansay tupay. Nga maipuyot iti angin. Ay, ni Apo Diyos sinang ordain, iso natin ang design eh. Tata numalapdan day ta, uray sino nga doktor ti handa nga ma-explain no apay. Now, nulapdan day ito iti uray sino. Uray pa'y kunada nga inadalda nga ti solution tapno malapdan da ito nga klasin iti pandemya ket magsiupet iti ngiwat kundumaren ti Biblia. In so far as the Bible is concerned, handa nga i-advise nga putam da ita agong mo. Oray ko na mga mapanyuan no mafilteran kagedwalaeng di angin nga umuneg nga balit at damot ti maang angot mo. Pinulaeng di jay nga panang deceive dagiti globalist tapno inot-inot nga dagiti datin nga dati anayon na uno problema na ket matrigger pa nga karkaro ket dagiti dati nga awanan baka magkakaroon. And in the long run ang baksak natin diyan declare dakit din nga dan iti problem mo COVID no iso nga uray awan met ti kinapudno na. Ay naalala ko, merong isang doktor in the name of Marcos Rosecrans idi nga he is from Poland. Actually, half American samot daytoy and na minsan binigyan siya ng nakita na DJ may isang napasamak idi history iti states di America nga kun kunada kita dati dagiti nga scientist nga doctors ket no sino kumati makaimbento iti kamayatan nga aircon nga ikabil da kadagiti kwarto tapno ti hospital tapno karkaro nga sumalun at matulungan nga napaspas naparpardas nga makaagasan dagitoy pasyente and nag-alat sila ng $15,000 just to come up with aircon nga napintas ko iti effect na kadagitoy because they found out that freon inside the aircons kat adala dati side effect na kadagitoy especially no pasyente ti tao and so DJ ti binadgetan da and after some time idi nayabandan DJ scientist kat inbagada nga anya nga kasano ti na discover kat kuna na agpaiso nagadung aircon na i-present ngem ti kamayatan no ti target tayo kat di salon at nga umay di may nga pasyente wenno may nga tao ti kamayatan nga air condition nga ikabil tayo iti uneg ti kwarto ket air fan di ordinary nga fan ket kunana tapno karo pay nga effective ken na pintas no nakalukat ti bintana iti kwarto tapno di talagang umuneg nga seng-aben di tao nga pasyente ket di fresh air nga improduce ni Apo Diyos. Regarding mo't nga ti social distancing, anya mo't ibagbagan ti Biblia regarding this. Kailangan ba talaga ito to solve the situation or the pandemic nga i-declare tinang i-declare? Kalpasan nga inpugson ni Apo Diyos iti anges, iti angin, iti espiritu na ije tao, tapno ije tao kat nagbiag living soul kunana ijay Genesis the same chapter 2 kunana ijay verse 18 it is not good for a man to be alone I will make a helper suitable for him it is not good for a man to be alone kasapulan na iti kadwa nga God designed us as human as people that we need embrace, we need daily
touch. We need daily hug. We need daily tap, embrace, kiss pay no kasapulan. Because the JT in design ni Apo Diyos, dating nga tao, dating nga lasang. We need it every day. Actually, it is studied by the Doctors Association in Australia. Ti may nga tao, dapat adda iti mang sagid, mang shake hands, mang tapik, mang hug kinyana, at least 12 persons a day. Diyan naman lang di, mang kumusta. Ngam hang from a distance, it should be physical touch. That's why even the Lord Jesus Christ in the book of Luke chapter 15, idinagsubli di prodigal son, adayo pa lang from a distance, talaga nga ti desire nga in may ijay amana kat apagsamput di nga ubing kat arakop nga arakop nga online, arakop nga physical. And you know, dayto nga design ni Apo Diyos kinya tayo nga tao, laplapdan ti manglaplaped, laplapdan iti kahit nga mang dadael di katatao tayo, tapno naragsak kuma di kabibiyag tayo. Another one in the book of Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Let us not give up meeting together. Meeting together, gathering, you know, hanlaang dito nga di simbaan, di unag ti pamilya, di circle of friends. We need touch from our loved ones, from our friends. No, from a distance. Agyaman tayo, nagpapasalamat tayo ngayon dahil marami nang na-open na mindset. Mga doctors, ito, mga experts ito, hindi ito mga ordinaryong doktor. Dagito'y dakat, may kanya-kanya silang mga espesyalista ito. And in Germany, meron na hong grupo ng mga doktor na hindi nila inalintana kung ano yung sasabihin sa kanila, kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay nila, but they showed themselves. And panoorin natin to. Yes, thank you very much. My name is Heike Schöning. I'm a medical doctor from Hamburg, Germany, and I'm one of the co-founders of Doctors of Enlightenment, in German Ärzte für Aufklärung, in Spanish Médicos por la Verdad. This organizations of medical doctors represents more than 1,000 international doctors worldwide. So, and what we say together is that this story with COVID-19 is not on any scientific basis. It's just a lie. Yeah. So we need to say that this is just something to turn around the economy. So in the center is not any health problem. So believe me, the coronavirus, SARS-CoV-2, here, COVID-19 is not the problem. The real problem is the economy. So this is a good story for all people in the world, for all people who are now forced to wear masks. And as Bobby said this before, so these masks are bad for health. We have scientific studies that show this. We already presented all scientific facts that showed that these masks are not good for the people. They are not protecting from any virus. It's just ridiculous. Well, but what is much more serious, of course, is the abuse of our civil rights. Anong nangyari sa economy natin? Pirmi, baksak na baksak. Nung una, nagbibigay ng ayuda. But it's not enough. Ngayon, eto na talagang nangangamuti tayo lahat. And it affects the whole nation.
our economy, our family, the 8 pillars of our society, the government, the media, lahat ho yan, the education, affected amin dahitoy, the science and technology, amin awan timang kunanghan nga apektado because of this social distancing. Now, of course, mag-ingat tayo na hindi dahil dapat lang na nag-iingat tayo. Hanlang nga po dahito yung virus amin, anadan tayo Ureto pwede yan ay kurikong laang. No, dati kurikong aping nga sagsagidang Pasalamat tayo dahil may mga manggagamot na rin or mga dalubhasa, mga doctors, Filipino doctors na nagkakaisa ngayon na kinukonvince nila ang ating Pangulo na, Pangulo, sana i-lift mo na yung lockdown para makastart na, dapang-dapa na ang bansa. We as doctors, Filipino doctors, nagkakaisa ho kami. Nagkaroon ho kami ng study, ng malalim na pag-aaral na nakita namin, hindi ho ito ang solusyon to solve our problem. The concerned doctors and citizens of the Philippines or CDCPH urged President Rodrigo Duterte to lift all lockdowns in the country to allow people to rebuild their lives amid the coronavirus disease 2019 or COVID-19 crisis. During the hashtag Flatten the Fear, an awareness campaign in Pasig City on Thursday, doctors, among others, presented their recommendations for the Philippines to combat COVID-19, to include early treatment protocol for the virus. We appeal to the President to lift all lockdowns, to allow our people to begin to rebuild their lives. The doctors in the campaign have expressed their support for the use of hydroxychloroquine for the early treatment of COVID-19, despite the World Health Organization's order to stop its use against the virus. Dr. Edwin Bien bared that he uses and prescribes hydroxychloroquine to his patients, as he believes that earlier studies showing negative results of the drug has used a wrong form of dosages. Dr. Joel Lopez also backed the drug's use, citing that in the United States, deaths were lower in states that allowed hydroxychloroquine's use. With the group's call for the use of hydroxychloroquine as early treatment for COVID-19, CDCPH appealed to lift the lockdowns in the country. A concerned citizen, Francis Abraham, noted that lockdowns do not work in other countries and in the Philippines. Lockdowns in the country have led to job losses of millions of Filipinos and hunger among families. The CDCPH also lamented on the community quarantine imposed in the country, saying only those who are infected should be isolated, while the healthy ones shall be allowed to go back to work for the revival of the economy, to which Trade Secretary Ramon Lopez agreed to. We isolate the positives and allow the others, the healthy ones, to work and reopen the economy. Further, CDCPH said that they are willing to discuss their recommendations with the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases to address the COVID-19 situation in the Philippines. We should continue with our job, with our daily routine, na kalakip ang pag-iingat. Ngayon, yung mga may tinamaan dyan na sakit, yun yung i-check up natin. Pero no need. Sana, that is their petition, sana i-lift na lahat ng lockdown. It will not help the problem. And so, ang problema lang sa atin, na-develop yung worry, depression, and fear. Yan yung tatlong grabing na-develop sa mga maraming Pilipino ngayon. But, insofar as the Bible is concerned, sinasabi niya, huwag tayong matakot. Kung mayroon man tayong na-encounter na problema, pandemic man yan, o anumang klase ng virus yan, mayroong tinuturo ang Diyos na solution. Ang ating Pangulo, sabi niya a few months ago, I will not allow our children to go to school without vaccine. Vaccine lang ang nakikita niyang solution. Without vaccine, hindi ko matanggap na face-to-face mag-aaral yung mga bata. And bakit ganun mag-isip ang presidente? When ata isudiya iti na input kanya na yun yung nai-inject na idea sa kanya, yun yung understanding niya. So, vaccine is the solution. Parang ganun yung dating. But, ano bang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? Alam nyo, then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth,
And every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. You know the word food there in the original translation, hindi lang food yan. They will be yours for or as medicine. Yun ho yung sinasabi niya dyan. Ano yung medicine na yun? Ano yung pagkain na yun? That's why may mga saying dyan na, thy food, thy medicine. Plants. And all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, I give every green plant for food, for medicine. And it was so. Wow. Nung nilalang niya ang tao, naglaan na rin siya ng automatic, hindi lang pagkain, medisina ng katawan, hindi ho vaccine. Pag-aaralan ho natin yung vaccine na yan insofar as sa history natin, yung experience natin, wala namang vaccine na talagang gamot. Those are palamuti lang, tempora. Actually, yung mga lumalabas ngayon na karamihan sa mga tinurukan ng vaccine, sila pa yung may sakit ngayon. But anyway, sabi ng Panginoon, thy food, thy medicine. That's why, ito yung sinasabi niyang pagkain or right food na dapat i-take in ng tao. And even the medical science, they agreed yung sinasabi ng banal na kasulatan na the best solution, palakasin ang immune system. Palakasin ang immune system. Now, ang totoong pampalakas ng immune system is yung creation ng Panginoon. Perfect dagitoy nga green plants. Fruit with seed in it. Huwag ko kayong kakain ng seedless. Baka ka-problema to baka GMO lang. Gamin iti original na pinarasuan ni Apo Diyos with seed in it. Fokker maachi, fokker. Yan. So, nung panahon ni Daniel, Book of Daniel chapter 1, makita natin doon the reason why they became they more healthier than the other future leaders ng Babylon is because of the right food. Ito naman yung time na naghahanap si King Nebuchadnezzar ng mga future leaders sa kanyang kaharian. And sabi niya, mag-recruit kayo dyan nang pwede nating i-train to become leaders. Kasama doon sa mga napili nila is yung apat, si Daniel, si Meshach, Shadrach, and Abednego. At ang apat na ito, hindi taga Babylonia to. They are from, actually, mga Hebrew ito. And to cut the story short, sabi nung instructor nila, yung facilitator, yung trainer nila, okay, alam nyo, napakaswerte nyo dahil napili kayo na gagawing future leader, senator ng hari. Lahat ng kakainin ng hari, kakainin nyo. Grabe, napakaswerte nyo. And after the instruction, lumapit si Daniel. Sabi niya, Sir, pwede ba? Narinig ko kasi kanina na lahat nung kakainin nung hari doon sa lamesa niya, yun din ang ipapakain nyo sa amin. At lahat ng mga benepisyo na nakikita namin dito sa palasyo is magkakaroon din kami. Pero pwede bang mag-request? Ano yon? Pwede bang ang ibigay nyo lang sa amin na pagkain gulay? Gulay lang, tsaka tubig. Verse 12, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food. And treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of 10 days, they look healthier
and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Bakit? Ano ba yung royal food? Yung nasa lamesa kasi ng hari, yan yung mga masasarap na pagkain, na palagay ng marami is yun ang mas masustansya. Most of the, masarap, delicious, are not nutritious. Chichirya, sasabayan mo pa ng soft drinks, mapananangay. Tapos we will justify pa langay ba? Ang kapalit ka, last. So the guard took away their choice food and the wine they were to eat and gave them vegetable instead. For these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand vision and dreams of all kinds. This is the very reason why Daniel can read vision, he can interpret dreams. Ang dami nating hindi maintindihan. And here is God saying to us clearly from His very word. Natang lang, danong, right food ang ibig sabihin yan. Literal na sinasabi niya, this is the right food. Alam ni Daniel, yung sinasabi ng Genesis doon sa unang pahina ng Biblia. Genesis 1:29. Hindi ho vaccine. Kung sinasabi ng medicine, kung sinasabi even the health department, ang importante rito, palakasin ang system, immune system. Tama yun. Ano ba yung pampalakas ng immune system? Genesis 1:29. Tamang tulog, tamang pagkain, tamang pahinga, tamang hangin. And we will enjoy our journey even in the midst of this crisis. God bless us.